Eto mga kapatid 'no, ibang balita 'to. Bigyan natin 'to ng reaction and commentary 'no, dahil nga, ilang araw na 'to mga tol at, 2,000 na pulis ang dineploy para serve ng warrant kay Kibuloy. Pero dahil nga sa napakalaki nung property mga tol, nahihirapan din ang mga pulis natin na mahanap si Kibuloy. Pero sabi mga tol ay alam na daw nila kung nasaan. Ang sabi pa nga sa balita nasa 15 o 2 palapag ang lalim, 'no, nasa ilalim daw ng lupa mga tol at hinahanap na lang nila yung lagusan, 'di ba? May mga bali-balita pa nga na huhukayin o bobombahin yung ano, yung, lupa para mahukay lang, 'di ba? So eto sa tindi mga tol ng hirap na pinagdadaanan ng mga pulis para mai-serve yung warrant doon sa puganteng pastor mga tol. Mga pulis daw sa iba pang rehiyon sa Mindanao tumutulong na 'no sa pagtugis kay Kibuloy. Eto ang ating panonoorin, bigyan natin 'to ng reaction at, bilang isang Pilipino siyempre may paki ka rin dito dahil eto hindi na 'to usapang relihiyon, kasi may kaso siya mga tol, Patong-patong na kaso siya, Kailangan niyang harapin 'yun at gano'n naman din talaga, mahirap man o mayaman, 'di ba? Nagkataong wala naman siya sa pulitika, so talagang hindi siya immune dito, 'di ba? So, panoorin na natin 'to mga tol. Mula sa Tumutulong na rin sa mula sa Net25. pagtugis kay KOJC leader Apollo Kibuloy sa Davao City ang iba pang puwersa ng pulis mula naman sa ibang rehiyon sa Mindanao. 'Di ba sinabi niya appointed son of God siya? Kaya niya nga magpahinto ng lindol. Pag lumilindol sinasabi niya stop. 'Di ba nagpapalakpakan pa nga mga miyembro niya, 'Di ba? Kayang-kaya niyang pa-stopin 'yan. Well, ginagawa talagang memes ngayon 'yon kasi nakakatawa rin naman talaga siya nung mga panahon na 'yon, mga tol. At nakahanap naman ng kakampi ang PNP sa panig ng Commission on Human Rights at iba pang advocacy group. Detalye sa report ni Mar Gabriel. Sa ikalimang araw ng paghahanap ng mga pulis kay KOJC leader Apollo Kibuloy, lalo pang nadagdagan ang puwersa ng Philippine National Police sa Davao City. Grabe, 5 days na, no? Ayon kay Police Brigadier General Roderick Augusto Salva, na tumatayong tagapagsalita ng Special Task Group Tecnon Alpha, kasama sa nagpadala ng augmentation force ang PNP Region 10, 12 at Region 13 para sumuporta sa Police Regional Office 11 na siyang nangunguna sa operasyon. Mas malaki pa po sa Camp Crame actually. It's approximately 32 hectares. So the 2,000 personnel na deploy is in fact not that enough kung sa tingin ko lang. Because talagang tinitingnan bawat area, bawat area talaga. Police officers are also human beings. They need to rest and sleep din also. So dapat nagre-relieve tayo. So we need support from other PNP units. Remove 30 hectares, napakalaki nun mga tol. Sa harap nito, nilinaw ni Alba na tanging ang mga akusado na may warrant of arrest ang kanilang pakay at hindi ang relihiyon at mga miyembro nito. Actually, totoo naman mga tol, 'di ba? Kung wala naman kasing kaso si Kibuloy, 'di ba? Hindi naman mangyayari sana 'to kung isinuko niya lang sana sarili niya, harapin niya yung kaso niya. Sabi naman gano'n, 'di ba? Hangga't hindi napapatunayan sa korte, is mananatili kang inosente, 'di ba? 'Yun naman mga tol gusto lang natin maging patas no, hindi naman sa ano 'to pero alam niyo 'yun, meron kasi siyang kaso sa Amerika, sa Pilipinas, at di naman natin maitatanggi 'yun mga tol, na talagang may patong-patong siyang kaso. Puwede niyang ipagtanggol ang sarili niya. I would like to appeal, especially sa members ng KOJC, we are not after you. We are not after the church, your beliefs, or yung mga church goers o yung mga sympathizers. We are after persons with existing warrants of arrest issued by a court. No? Kailangan nating implement natin ito. Sana po we need their cooperation and support. Kumpiyansa naman ng PNP na nananatili pa rin sa compound si Kibuloy na malapit na raw maaresto. As of last night, consistent po, no? Although mayroong movements, may mga areas palipat-lipat,
But yes, I agree no sa pronouncement ng ating PNP spokesperson na mayroon pa rin na monitor no, underground. Nagpasalamat naman ang PNP sa suportang ibinigay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanilang hanay sa gitna ng pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Bukod sa Pangulo, nakakuha rin ng suporta ang PNP mula sa Commission on Human Rights at iba pang advocacy group gaya ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC. First time yun pati Commission of Human Rights sinuportahan ng ginagawa ng PNP Kasi normally, di ba dati mga tol, lagi silang kontra sa mga ginagawa ng pulis. Pero ngayon nakakuha sila ng suporta mula sa human rights sa CHR. Ayon kay CHR Chairperson Attorney Richard Palpalato, mahalaga ang trabaho ng PNP sa pagsisilbi ng warrant of arrest na bahagi ng pagsunod sa kanilang legal obligation kahit pa sa harap ng mga makapangyarihang individual. Kasi imagine nyo mga tol paano kung hindi ma-serve itong warrant of arrest, mga tol? Anong mangyayari dun sa kaso? 'Di ba? At anong mangyayari sa imahe ng mga pulis? 'Di ba? Sila rin naman ang malilintikan diyan 'di ba? Kapag mahirap, ganyan-ganyan kayo, 'di ba? Dali nyo lang hulihin. Pero kapag malaking tao, kapag mayamang tao, hindi nyo magawang hulihin. 'Di ba? At alam din naman mismo ng mga panig na sumusuporta kay Kibuloy na yung mga pulis ginagawa lang naman nilang trabaho nila dahil may order ang korte. Hindi naman natin pwedeng isantabi yun may order ang korte. Kailangan nilang ipatupad yun, di ba? Wala rin daw nakikitang mali ang CHR sa dami ng kanilang police deployment dahil nakadepende daw ito sa sitwasyon. Wala 30 hectares, magde-deploy ka ba dyan ng 4 na pulis, 2 pulis para mag-serve ng warrant? Abutin ng isang taon abutin yan mga tol. 'Di ba? Eto nga napakaraming pulis, ilabot na ng 5 araw Kanyang problema basta't sinusunod ng mga pulis ang batas, police operational procedure at hindi ito labag sa karapatang pantao. Ayon naman kay VACC President Boy Evangelista, walang sino man ang nakakahigit sa batas at walang exemption dito. Kaya dapat lamang na ipatupad ng PNP ang warrant of arrest laban kay Kibuloy at mga kapwa-akusado na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. Well, naiintindihan din naman natin yung sentimiento ng mga miyembro niyan. Siyempre, bilang isang relihiyon sila mga tol, poprotektahan nila yung kanilang leader, di ba? Poprotektahan nila yan mga tol. Naiintindihan natin yung ginagawa nila doon. Pero siyempre, sa panig ng gobyerno, hindi rin naman sila susuko. Kaya ganyan yan, no? Kaya ganyan talaga kagulo yan mga tol. Di ba? Kasi meron silang hinahanap na isang individual na may kaso at patong-patong na kaso. At eto namang mga miyembro, syempre bilang nila dyan, pananampalataya nila, yun ang naglalaban dyan mga tol Bilang relihiyon sila, may leader sila na mahal nila, poprotektahan talaga nila, protect. 'Di ba? Protect talaga yan mga tol sa kahit na anong paraan. Yun nga lang, syempre etong batas, meron naman silang dahilan para i-serve yung warrant at talagang diyan maglalaban yan yung pagprotekta nitong isa at pagse-serve naman ng batas nitong isa, di ba? Mar Gabriel para sa Mata ng Agila. Yan, hindi natin alam kung hanggang kailan naabutin yan mga tol. Pero ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Tama ba yung ginagawa ni Kibuloy na magtago na lang at hayaan niya yung mga taga-suporta niya o mga miyembro niya na humarap para sa kanya o harapin niya yung kaso niya kung talagang naniniwala siya ay inosente mga tol. At dito matetest mo rin mga tol yung pinipreach niya 'Di ba? Pinapaniwala niya yung mga miyembro niya na siya ay son of God mga tol. So wag siyang matakot kung talagang son of God siya, appointed son of God mga tol. Hindi siya pababayaan, 'di ba? Kasi itinuturo niya 'yun mga tol Lindol nga kaya niyang pahintuin 'Di ba? Huwag siyang matakot sa kaligtasan niya kung talagang dapat nga mas matindi pananampalataya niya ngayon sa mga ganitong sitwasyon. Alam niyang hindi siya pababayaan. Anyway, bilang isang Pilipino, comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.